Ang Barangay Love Story. Magandang tanghali mga barangay ngayong araw ng Miyerkules. And syempre sa mga barangay natin dyan, pwede kayong makijoin sa atin. Pwede kayong mag-react after nyo pong mapakinggan ang ating story for today. Pwede kayong mag-text sa 0950-738-1028 or sa Facebook po, naka-live tayo ngayon sa Barangay FM 97.5 Palawan or sa Papa Buloy 975. Sa mga barangay natin, kayo po ba mga barangay, na-try nyo na ba magpanggap na mahal ninyo ang isang tao kahit sa totoo lang, hindi naman talaga ninyo siya mahal? Sana wag ganun mga po sa mga barangay kasi meron kayong napapaasa, meron kayong nasasaktan na tao. Kahit na hindi nyo naman ganun ka-intensyon, ang gusto nyo lang mapaligaya siya, pero sana maging honest na lang kayo dun sa tao na yun para hindi umasa, para hindi masaktan. Diyan po iikot ang kwento natin ngayong araw dito po sa ating programang Barangay Love Story. So hindi na po natin patatagalin pa mga puso mga barangay. Eto na po, pakinggan na natin ang storya natin dito po sa ating programang Barangay Love Story. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. May mga pagkakataon sa buhay ng isang tao na kailangang magpanggap para itago ang totoo. Pero may pagpapanggap din mga kapuso na para sa kaligayahan ng iba. Pero paano kung ang pagpapanggap na yon ang siya ring maging dahilan para may masaktan? Dear Papa Dudut, sa totoo lang, noong ko pa gustong ikwento ang isang bahagi ng buhay ko na parang kahit lumipas pa ang ilang taon, ay hindi kayang lumain ng panahon. Ang istoryang ito na masasabi kong bahagi na ng aking pagkatao. Papa Dudut, alam mo naiiyak ako habang ginagawa ko ang sulat na ito. Hindi ko mapigil ang emosyon ko habang binabalikan ko ang mga pangyayaring ibabahagi ko ngayon sa inyo at sa mga masusugid na nakikinig ng inyong programa. Papa Dudut, itago mo na lamang po ako sa pangalan ko na Jenny. May edad na ako, Papa Dudut, kaya naman pagpasensyahan mo na kung baka habang binabasa mo ang sulat kong ito ay may mga ilang salita na medyo hindi maintindihan ang pagkakasulat. Hindi kasi ako bihasa sa paggamit ng computer kaya mas minabuti kong lumiham sa inyo gamit ang sulat kamay ko. Nagsimula ang kwento kong ito nang ako ay 21 anyos at magpahanggang magpasyang magsolo sa buhay dahil nilayasan ko ang aking amain na walang ibang alam gawin kundi ang pagmalupitan ako matapos pumanaw ng aking ina. Hindi naman ako makapasok sa magandang trabaho dahil high school graduate lamang ako. Kaya mula sa Cavite ay nagpasya akong lumuwas ng Maynila nang walang kasiguraduhan kung saan ako pupunta. Bukod sa isang dating kaibigan na nangakong tutulungan ako sa kailangan. Natawagan na lang natin sa pangalang Lira. Manong, pwede ba magtanong? Ano yon? Alam niyo po kung saan tong address na to? Patingin nga. Teka. 1243A. Kita mo ba yung pulang gate na yon? Saan po? Ayun no. Yung may arko na nakasulat welcome. Kumaliwa ka ron. Yung unang gate sa kanan, yun na yun. Sige po, salamat. O kaya kung gusto mo, mag-tricycle ka na para hindi ka mahirapan. Mukhang ang bigat pa niyang dala mo. Teka, papara na kita ng tricycle. O, ayan yung parating. Para! Para! Pare, pakihatid mo nga ito doon sa may arko. Manong, salamat ho. O sige, ingat ka ha. Teka, parang si Lira yun ah. Ay, kuya, para! Para! Lira!
Jenny? Jenny, ikaw ba yan? Oo, ako nga. Oh, saan ka pupunta? Sa'yo. Ha? Oo, siya, tara sa bahay. Sabay na tayo dyan sa tricycle. Parang bigla naman yata ang pagkakaluwas mo dito sa Maynila. Ano bang meron? Di ko na kaya yung ginagawa sa akin ng amain ko. Mabuti na yung hanggat wala pa siyang ginagawang mas matindi pa sa ginagawa niya ngayon, nilayasan ko na. Kaya lang ito, di ko alam kung saan ako pupunta kaya ikaw ang naisipan kong lapitan. Ay, kuya, dyan na lang po sa tabi. Para na para. Oh, bayad. Halika na, Jenny. Baba na tayo dito. Eh, ano ba tong dala mo? Parang bit-bit mo ng bahay mo sa bigat ah. Dinala ko na kasi lahat ng gamit ko. Ayoko nang bumalik sa bahay. Oo siya, tara. Pasok na. Nay! Nay! O Lira, sino ba yung kasama mo? Hindi niyo ba siya naaalala? Si Jenny po, yung kapitbahay natin dati sa Cavite. Ay, Jenny! Naku, hindi kita nakilala. Oy, siya, halika, pasok ka. Tuloy ka, halika kayo. Pasensya na at medyo makalat ha. Maupo ka. Kukuha lang ako ng tubig. Kumusta ka na, Jenny? Nilayasan po niyang amain niya, Nay. Dahil kung ano-anong kalokohan niya at ang ginagawa sa kanya. Oo anong plano mo ngayon? May matutuluyan ka na ba dito sa Maynila? Yun na nga po, pero... O, tubig mo. 3 na lang kami ni Nanay dito at ng kapatid kong si Renzo. Kung gusto mo, pwede ka naman dito sa amin. Salamat, Lira. Salamat po, tita. Nasaan po si Renzo? Kumusta siya? Nasa kwarto, nagpapahinga. Parang inadya nga ang pagluwas mo dahil talagang naghahanap kami ni Nanay ng makakasama dito sa bahay para may katuwang siya kay Renzo. Alam mo na, matanda na ako at kung minsan kailangan ko talaga ng alalay sa pag-aalaga kay Renzo. Ano po bang nangyari sa kanya? Hindi ba't may sakit siya? Hindi naman gumaling. Ganun pa rin siya. Ah! Ano yun? Si Renzo po. Renzo? Renzo! Oh, ano nangyari? Anak, ayos ka lang ba? Nauuhaw kasi ako Sana pinindot mo na lang tong buzzer na pinagawa natin. Oh, naalala mo pa ba si Jenny? Jenny? Yung crush mo dati? Uy, mag-hi ka sa kanya. Ate naman, nakakaya. Kumusta ka, Renzo? Okay lang. Ikaw? Okay lang din. Oh, maghahanda na muna ako ng tanghalian, ha? Tulungan ko na po kayo. Papa Dudut, hindi ko masasabing hulog ng langit sa akin noong mga panahon na yon ang sitwasyon. Dahil siguradong may tutuluyan na ako at ituturing pa akong pamilya. Dahil hindi na rin iba sa akin ang pamilya ni Lira. Kapitbahay namin sila sa Cavite at nang mamatay ang tatay ni Lira ay nagdesisyon silang lumuwas ng Maynila dahil nasa Maynila ang trabaho ng kanyang nanay. Hindi rin madali ang sistema ng pamumuhay nila, Papa Dudut, hindi dahil hindi sila mayaman kundi dahil kay Renzo na may cerebral palsy na nangangailangan talaga ng espesyal na atensyon. Hindi niya magalaw ang mga kamay at paa niya, Papa Dudut. Halos paralisado na ang kanyang kanang bahagi ng katawan at hirap siyang magsalita. Hindi siya basta-basta pwedeng iwanan. Kaya nang nag-retire ang kanyang nanay, si Lira naman ang kumayod para sa kanilang 3 at nanay naman niya ang nag-aalaga kay Renzo. At yon ang tiyempo dahil kailangan ko ng matutuluyan at sila naman ay kailangan ng makakatuwang para sa pag-aalaga kay Renzo na noon ay nasa 19 years old na. Hindi libre ang ginagawa kong pagtulong sa kanila kahit pa sinabi ko na ayos lang kahit na hindi nila ako pasweldohin dahil libre na ako sa bahay, libre pa ako sa pagkain.
Pero mapilit si Lira dahil alam daw niyang hindi naman simple ang gagawin kong pag-aaruga sa kanyang kapatid at pag-alalay sa kanyang nanay. Hindi man kalakihan papadudot ang ibinibigay sa akin ni Lira, pakiramdam ko ay sobra-sobra na yon dahil una, nakawala ako sa aking amain at pangalawa, may panibago akong pamilyang kumukup-kup sa akin. Ilang linggo pa ang nagdaan, talagang nag-adjust din ako dahil nakakailang na alagaan si Renzo dahil lalaki pa rin naman siya. Kahit pa gano'n ang kalagayan niya. Normal naman siyang mag-isip, hirap nga lang siyang magsalita at hindi makontrol ang kanyang katawan. O Renzo, kain ka na. Nasaan si Ate Lira? O kaya si nanay? Pumasok ang ate mo sa opisina. Si tita naman na malengke para sa hapunan natin mamaya. Kain ka na. Iwan mo na lang dyan. Ako na lang ang kakain mag-isa. Kaya nga ako nandito eh. Sige na, kain ka na. Kaya ko na yan. Iwan mo na ko. Hindi, susubuan na kita. Ako nga lang sabi iwan mo na lang yan. Kain ka na rin. O sige, ganito. Kukuha ako ng pagkain ko. Sabay na tayo kumain dito. Gusto mo? Hindi. Sa labas ka na kumain. Ako na lang mag-isa dito. Ano ka ba, Renzo? Huwag ka na ngang mahiya sa akin. Parang hindi naman tayo magkababata eh. Sige na, Jenny. Sa labas ka na. Ako na mag-isa kakain. Sige. Ayan tuloy, nahulog yung tinidor. Buti na lang hindi mo nahulog tong kutsara. Oh, kain na. Oh, Nakakaya? Nakakaya ako. Walang nakakahiya. Meron. Ako. Isa ako malaking kakayan. Nahihirapan na nga sila ate at nanay sa akin eh. Alam ko yun. Hindi lang sila nagsasalita. Pero alam ko na hirap na sila. Ngayong nandito na ako, edi hindi na sila mahihirapan kung yun ang iniisip mo. Di ikaw naman ang mahihirapan sa akin. Hindi ka naman nakakapagod alagaan eh. Sinasabi mo lang yan? Tama na nga yan. Kumain ka na para makainom ka na rin ng gamot mo. Kasi bakit ako pa ang ganito? Bakit ba ako naging pabigat? Sana matay na lang ako eh. Sa iyo ko lang to nasasabi kasi kapag narinig to nila ate at nanay, iyak lang sila uli eh. Renzo, tama na. Isipin mo na lang, mas malulungkot ang nanay at ate mo kapag wala ka. Alam mo bang mahal na mahal ka nila? Ganito, kung may gusto kang sabihin na di mo masabi sa kanila, sa akin mo sabihin. Hindi lang ako nandito para alagaan ka. Nandito ako dahil kaibigan kita. Yun eh, kung gusto mo rin akong maging kaibigan,
Gusto mo ba? Siyempre naman. Gusto ko. Wala naman akong kaibigang iba eh. Lagi lang kasi akong naloob ng bahay. Kapag lumalabas kasi ako, nahihiya ako. Pinagtitinginan ako ng mga tao. Huwag mong pansinin yung mga yun. Ganito, tuwing umaga may wheelchair ka naman. Papasyal kita sa park na malapit dito sa atin para naman maarawan ka. Ha? Pero sa ngayon, kumain ka na muna. Sige na, ako pa naman nagluto nito. Jenny, salamat ha. Salamat. Sana wag mo sasabihin kina nanay at ate yung mga sinabi ko sa iyo. Promise. Oh, kain na. Papa Dudut, sa totoo lang, habang nakikinig ako sa mga sinasabi ni Renzo ay parang gusto kong maiyak. Lalo na kapag nababalisa siya ay medyo hirap siyang magsalita. Ako ang napapagod para sa kanya habang nakikita kong namimilipit siya na parang nanggigigil para lang masabi ang mga gusto niyang sabihin. Pero hindi ako nagpakita ng kahinaan kay Renzo. Ayaw kong kawaan siya dahil lalo lang siyang panghihinaan ng loob. Gusto kong iparamdam sa kanya na sa kabila ng sitwasyon niya ay mahalaga pa rin siya sa mga taong nasa paligid niya. Doon ko lalo naisip, Papa Dudut, na napakaswerte ng mga taong namumuhay ng normal at walang karamdaman. Napakaswerte na nagagawa nila ang kung anuman ang gusto nilang gawin. Kaya lang nakakalungkot din isipin na kung sino pa ang maayos ang pangangatawan. Sila pa ang nagpapabaya sa sarili at kung minsan ay sila pa ang tamad. Sa araw-araw na kasama ko si Renzo, Papa Dudut, kahit na nagkwekwentuhan lang kami ay marami akong natututunan sa kanya. Mga bagay na hindi ko naisip noong hindi ko pa siya nakakasama ng mas matagal. Dapat talaga nating pahalagahan ng buhay, dapat nating ingatan ang ating katawan, ang ating kalusugan. Umanga rin ako sa kanyang pamilya na sa loob ng 19 na taon ay patuloy siyang minamahal at inaalagaan at iyon ang nawala sa akin. Ang pag-aaruga. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Oras natin mga puso, mga barangay, 12:42 na po ng tanghali. And syempre, dito pa rin po ang ating programang Barangay Love Stories. At yun pa rin po ang part 1 na pakinggan natin mga puso, mga barangay. Itong si Renzo at saka po ang ating kabarangay na si Jenny. Alam nyo, kapag naririnig ko yung si Renzo, ang na-imagine ko mukha ni Jeffrey. Ganun magsalita si Jeffrey. Charot lang. Na-imagine ko talaga, Jeffrey, ikaw to. Si Renzo. Promise. Jerry ako doon. Sa mga barangay natin na kawawa naman, naawa ko kay Renzo. Yung kwento niya mga puso, mga barangay, na sana namatay na lang daw siya kasi ayaw niya na maging pabigat. Pero hindi naman siya pabigat eh. Sabihin na natin na ganun nga, syempre kahit papano, maisip talaga nung tao, no, katulad ni Renzo. Pero parang feeling ko magkakamabutihan sila ni Jenny. Sana Pwede kaya ako mag-acting ng ganun. Kasi mahal nagdila-dila na lang. Nakikita pala ako sa live kahiya. mahal ko si Kukoy, ha? Ito na mga puso, mga barangay, pakinggan na po natin ang ikalawang bahagi ng ating kwento dito po sa ating programang Barangay Love Stories. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Love Stories. Papa Dudut, tinupad ko ang pangako ko kay Renzo na ipapasyal ko siya tuwing umaga. Gusto kong makita na may mundo pa sa labas ng kwarto na pinagtataguan niya dahil sa kahihiyan na dulot ng kanyang sitwasyon.
Nung una, tahimik lang si Renzo habang tulak-tulak ko ang kanyang wheelchair. Nararamdaman ko na hiyang-hiya siya sa mga taong nakakakita sa amin. Pero pinilit ko pa rin siyang harapin ang sitwasyon na hindi pwedeng habang panahon na lamang siyang magtatago. Ilang araw pa na gano'n ang ginagawa namin hanggang sa nasanay na rin siguro siya at unti-unti ko nang nakikita na tinitignan niya ang mga nasa paligid at napapansin ko na ngumingiti na rin siya sa akin kapag may nakikita siyang nakakatuwa. Ang sarap sa pakiramdam, Papa Dudut, na mula sa madalas na nakasimangot na mukha ay unti-unting umaaliwalas ang kanyang itsura. Naramdaman ko rin na dahan-dahan na ring lumiliwanag ang isipan ni Renzo at nabawasan ang pagiging bugnutin niya. Nandun pa rin ang pagiging mahiyain niya, marahil yun talaga ang kanyang pagkatao. Pero ang mahalaga, may nakita ko sa kanyang magandang pagbabago. Nagugutom ka na ba, Renzo? Hindi naman. Ayos lang ako. Di ka ba pagod? Gusto mo na ba umuwi? Huwag na muna. Dito muna tayo. Ayaw ko pa umuwi. Ayaw ko muna sa kwarto ko. Sige. Teka, baka basa na ng pawis yung likod mo. Teka, lalagyan ko ng towel. Jenny? Bakit? Salamat. Salamat? Saan? Sa lahat. Lalo na sa pagtsatsaga mo sa akin. Ano ka ba? Ayos lang yun. Pagod ka na ba? Hindi. Wala namang nakakapagod eh. Sa pag-aalaga sa akin? Sabi ng hindi eh. Bakit mo naman natanong yan? Baka kasi masanay ako na nandyan ka, tapos bigla mo na lang maisip na alis ka na. Ano ka ba? Wala na akong ibang pamilya kundi kayo. Kaya malabong mangyari yung sinasabi mo. Jenny? Oh, bakit? Pwede ba ako magtanong? Ano naman yun? Pangit ba ako? Hindi no. Totoo? Totoo. Ang tangos ng ilong mo, ang ganda ng mata mo, ang kinis ng mukha mo. Pwede ka nga mag-artista eh. Jenny naman oh. Binobola mo pa ko eh. Oo naman yun eh. Katso, may sakit ako. Ayan ka na naman eh. Jenny, nagka-boyfriend ka na ba? Ha? Bakit mo naman yan natanong? Naisip ko lang kung ano kaya ang pakiramdam ng may karelasyon. Kung ano ang pakiramdam ng minamahal. Nandiyan naman ang nanay at ate mo ah. Di ba ang sabi ko sa'yo, mahal ka nila. At di ba mahal mo rin naman sila? Iba naman yun eh. Ibang pagmamahal ang sinasabi ko. Tulad ng ano? Ng isang babae at isang lalaki. Tulad ko, tulad mo. Ha? Hindi ba sabi mo sa akin dati, yung mga di ko masasabi kina nanay at ate, pwede kong sabihin sa iyo? Oo naman. Teka, sino ba yung nagugustuhan mo?
Siguro nandito yun sa park, no? Kaya ayaw mo pang umuwi. Uy! Oo, nandito. Nasaan? Turo mo na, dali. Ikaw. Ha? Ako? Oo, ikaw. Noon pa, nasa Cavite pa lang tayo. Bata pa tayo. Talaga? Tara, uwi na tayo. Sikreto natin yun na. Ha? Oo naman. Sikreto. Sikreto natin yan. Papa Dudut, nagulat ako sa mga sinabi niyo ni Renzo at hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa sinabi niyang yon. Hindi ko alam kung anong reaksyon ang dapat kong ipinakita sa kanya dahil wala akong ibang nasabi kundi talaga. Pero kahit na yon, ang sinagot ko sa sinabi niya sa akin ay isang matamis na ngiti lang mula kay Renzo ang iginanti ko, Papa Dudut, at iginanti niya. Para ako nakaramdam ng pagka-guilty, Papa Dudut, dahil baka nasaktan ko siya sa reaksyon ko na parang wala lang. Habang pauwi kami mula sa park ay tahimik lang kaming dalawa. Nililingon-lingon ako ni Renzo habang tulak-tulak ko ang wheelchair niya. Pero ang hindi ko maintindihan ay hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo. Parang ako ang nakaramdam ng hiya. Naisip ko tuloy na dapat sana ay sinakyan ko na lamang sinabi niya sa akin, na sinang-ayunan ko na lamang siya at pinaramdam na may nararamdaman din ako sa kanya. Pero ayaw ko namang lokohin si Renzo. Kaya mainam na nga din siguro, Papa Dudut, na nagpakatotoo na lang ako. Pero sa lahat ng nangyari sa tagpong yon, sa pag-amin ni Renzo na may pagtingin siya sa akin, may napatunayan ako. Na ang pagmamahal ay kahit sino ay pwedeng tamaan. Lahat ng taong humihinga at nabubuhay ay may karapatang mahalin at magmahal. Napatunayan ko rin na hindi kayang maapektuhan ang pisikal na kalagayan ng nararamdamang emosyon. Talagang may sariling lingwahe ang puso na minsan ay hindi kayang intindihin ng isipan. Hindi kayang kontrolin ng utak kahit pa mas mataas ang ulo sa dibdib. Papa Dudut, aaminin ko na nailang ako kay Renzo matapos niyang magtapat sa akin. Nahihiya ako dahil baka nararamdaman niya ang unti-unti kong pagbabago na pilit kong pinipigilan. Pinipigilan ko, Papa Dudut, ang mga pagbabago dahil ayoko maapektuhan siya dahil baka hindi maging maganda ang idulot sa kanya. Hindi naging madali sa akin ang sitwasyon dahil hindi ko rin pwedeng ipaalam kay Lyra at sa kanyang nanay na may nararamdaman sa akin si Renzo dahil baka kapag nalaman nila, sa kagustuhan nilang mapaligayang kanilang anak ay kausapin nila ako para suklian ang kung anuman ang nararamdaman sa akin ni Renzo. Na baka hindi ko matanggihan dahil sa utang na loob ko sa kanila at ayoko namang mangyari pa yon. Kinontrol ko ang sarili ko sa paraang alam kong tama. Pinilit ko pa rin maging normal sa harap ni Renzo kahit na ilang na ako. Samantalang si Renzo naman ay patuloy na sinasabi sa akin ang nararamdaman niya. Nang labi ko na lang o ang lagi ko na lang sagot ay ngiti at sabay iibahin ko na lang ang usapan. Hanggang isang araw ay gumawa ako ng isang desisyon na hindi ko dapat ginawa, Papa Dudut. Jenny. May gusto ka ba? Ikaw. Anong ako? Gusto talaga kita. At sa tingin ko nga, di lang simpleng pagkagusto tong nararamdaman ko sa'yo nakakayaman, pero sa tingin ko, Jenny, sa tingin ko,
mahal na kita eh. Renzo, Bakit ganito ang sitwasyon ko? Wala na ba akong karapatang mahalin ng iba? Marami na ba talaga akong kakulangan bilang isang tao dahil dito sa sakit ko? Kabawasan sa pagiging ako dahil di ako normal. Kaya ang hirap kong mahalin. Ganon ba yun, Jenny? Ganon ba? mahal naman kita, Renzo eh. Pero hindi sa paraang gusto kong mahalin mo ako. Tama? Bakit ba kasi sa akin pa binigyan ganito eh? Ang dami namang masamang tao dyan. Bakit ako pa? Sabi ko na napakahirap talagang tanggapin ng isang tulad ko. Yung tulad ko na parang nakatali na sa kama at sa wheelchair na yan. Renzo naman. Sabi ko na nga ba dahil sa pagiging ganito ko, wala na talaga kung karapatang magmahal at mahalin ng iba. Dahil sa sitwasyon ko, nilalayuan ako. Siguro kaya ka rin kinuha nila nanay at ate dahil pagod na sila sa pag-aalaga sa akin. Hindi lang masapit na mas ng diretso. At ikaw, unti, ayaw mo na rin sa akin. Lahat kayo, gusto nyo na ako sukuhan. Gusto nyo na ako layuan. Hindi ganun yun. Hindi ganun. Huwag mong sabihin yan dahil hindi naman yan totoo. Anong hindi? Kitang-kita ko. Naramdaman ko. Alam ko. May nararamdaman din ako sa'yo, Renzo. Sinasabi mo lang yan. Hindi yan totoo. Totoo. Hindi ko lang alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Totoo ba yan? Tanga kasing di ka nakakatulad ng dati. Dahil ano? Dahil nahihiya ako sa'yo. Dahil may nararamdaman nga rin ako. At hindi ko alam kung kailan o kung paano ko ipapaalam sa'yo. Jenny, nga at wala akong mabibigay sa'yo at hindi kita mapagtatanggol. Pero totoo naman ang nararamdaman ko para sa'yo. Naniniwala ako sa'yo, Renzo. Naniniwala ako. Kaya pakiusap. Tama na ang pagsasalita mo ng hindi maganda, ha? Magpahinga ka na. Huwag ka na mag-isip ng kung ano man. Dito lang ako. Hindi kita iiwan.
Sana bukas ng umaga pagkising ko, yan pa rin ang naramdaman mo para sa akin. Papa Dudut, alam ko sa sarili ko na niloko ko si Renzo at dinaya ko ang totoo kong nararamdaman dahil hindi naman totoo na may nararamdaman din akong espesyal para sa kanya. Bukod sa awa at pagpapahalaga sa kanya bilang isang tao na nangangailangan ng tulong ko. Pero dala na rin ang sitwasyon kita ko sa kanya. Bigla akong nakagawa ng isang desisyon na makakaapekto hindi lang kay Renzo pero lalo na sa aking sarili. Humirap ang sitwasyon, Papa Dudut, dahil kung dati ay ilang lang ang nararamdaman ko kay Renzo dahil sa pagtatapat niya ng kanyang nararamdaman. Matapos kong sabihin sa kanya ang isang bagay na wala namang katotohanan, mas bumigat ang pakiramdam ko dahil nagsisinungaling ako sa kanya. Pero masisisi mo ba ako, Papa Dudut, kung alam kong yon ang makapagpapaligaya sa isang taong nawawala ng pag-asa? Parang hamon sa akin ang araw-araw na pakikitungo kay Renzo, bitbit ko rin ang kasinungalingan na oo nga at maganda ang aking intensyon. Pagbalik-balik na rin man ay kasinungalingan pa rin. Wala pa rin talagang katotohanan at ang lahat ay isa lamang malaking pagpapanggap, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Oras natin mga puso, mga kabarangay, 1:13 na po ng hapon at nagbabalik po ang ating programang Barangay Love Stories. And syempre, ako pa rin po ang inyong papabuloy po mga puso, mga kabarangay. Ayun na nga, sinabihan na ni Jenny, mga puso, mga barangay, si Renzo na mahal kita, may pagtingin din ako sa'yo. Talaga ba? Baka sinasabi mo lang yan. Parang kasukahin ako doon, diba? Pero ang tanong, mga barangay, tama nga kaya ang ginawa ni Jenny na magpanggap na mahal niya rin si Renzo, wag lang masaktan si Renzo? Eh parang feeling ko mas lalong masasaktan si Renzo sa huli eh. Ay, kawawa naman, mga barangay. Ano kaya mangyayari? Magtuloy-tuloy kaya or baka tuluyan na rin ma-inlove itong si Jenny talaga ng totoo kay Renzo? So eto na, mga barangay, pakinggan na natin or wag na lang, ha? Pakinggan na po natin ang huling bahagi po ng ating kwento dito po sa ating programang Barangay Love Story. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Papa Dudut, para akong dinumero sa tuwing kikilos ako. Kailangan ko munang isipin ang gagawin at sasabihin ko, lalo na at nasa harap ko si Renzo. Sakripisyo kung sa sakripisyo, pero yon ang kapalit ng kasinungalingan at pagpapanggap na ginawa ko sa kanya. Mali talaga ang magsinungaling dahil ang lahat ng kasunod nito ay kasinungalingan na rin. Pero nangyari na. Kaya kinakailangan ko na rin talaga ang pangatawanan, Papa Dudut. Nanatili ring lihim ang lahat ng yon sa pamilya ni Renzo dahil isa yon sa mga napagkasunduan naming dalawa. Nakadagdag pa sa hirap ko, Papa Dudut, ang katotohanang may iniwan akong boyfriend sa Cavite na sobra kong mahal at hindi ko kakayaning mawala siya sa buhay ko. Alam niya, Papa Dudut, kung saan ako tumutuloy dahil nagsusulatan pa rin kami noong mga panahong yon kahit nasa Maynila na ako at siya ay nasa probinsya. Madalas niyang sabihin na dadalaw siya sa akin kapag nagkaroon siya ng ekstrang perang pamasahe at pinayagang umabsent ang kanyang trabaho. At hindi ko akalain na sa ganong sitwasyon sasabay ang pagdating ng boyfriend ko. Dumalaw siya sa bahay nila Lira nang walang pasabi para sorpresahin ako. Hindi ko na maitatago pa yon kay Renzo, Papa Dudut.
Ako na po dyan kay Renzo para makapagpahinga na rin po muna kayo. Si Lira daw po baka gabihin ngayon, tumawag kanina sa telepono. Oo siya, sige. Ay, teka, umalis na ba ang nobyo mo? Ha? O di ba't nandiyan kanina sa sala at kausap mo? Opo. Umalis na po, tita. O siya, sige. Ikaw na muna dito kay Renzo, ha? Sige po, pahinga na po muna kayo. O anak, iidlip lang ako ng konti, ha? Diyan na muna kayo ni Jenny. Gusto mo magmerienda, Renzo? Niloko mo ko. Sinungaling ka. Renzo. Bakit mo ko niloko? Bakit mo kailangang gawin sa akin yun? Ha? Bakit, Jenny? Bakit? Hindi ko sinasadya. Maniwala ka. Sorry. Hindi ko sinasadya. Anong hindi sinasadya? Naawa ka sa akin kaya mo yun ginawa? Kaya mo sinabi ang dapat na sana ay di mo sinabi? Sana di na lang. Sana hinayaan mo na lang ako na lang ang nagmamahal sa'yo. Sana nagpakatotoo ka na lang sa akin. Sana nga nagpakatotoo ka na lang sa sarili mo. I'm sorry, Renzo. Patawarin mo ako. Jenny, ngayon lang ako nagmahal. Ikaw lang ang babaeng sinabihan ko ng naramdaman ko. Bakit mo man ako niloko? Bakit ba wala akong kakayaan sa lahat ng bagay? Hindi, Renzo. Hindi yun ang intensyon ko. Ano mo hindi? Tama ako, diba? Tama ako. Ganito lang kasi ako. Kaya ganito lang din ang tato mo. Bakit mo ginawa yun, Jenny? Bakit ba? Wala akong lakas para tumayo. Magsalita ng maayos at ibigay sa'yo ang mga nagbibigay ng isang normal na lalaki. May karapatan ka nang saktan ako at lokohin. Hanggang sakit naman. Ang sakit. Renzo, hindi ko sinasadya. Hindi ko gustong saktan ka. Ayaw nga kitang nakikitang nalulungkot at nasasaktan eh. Pero sinaktan mo na ako. At ramdam ko. Kung sa bagay, masyado kasi ako naniniwala sa'yo na pwede akong mahalin sa kabila ng pagiging ganito ko. Masyado kasi akong naging ambisyoso at nangarap na maging parang isang normal na tao. Renzo, hindi ganon. Tama na,
Jenny, tama na. Pinasa mo ko sa wala. Patawarin mo ko. Lumabas ka na muna. Labas! Labas! Renzo naman! Labas! Papa Dudut, wala akong nagawa kundi pakinggan lahat ng panunumbat na sinabi sa akin ni Renzo. Kung sa bagay, totoo naman kasi ang lahat ng yon. At pagkakamali man ako sa nangyari, yon ay yung inakala ko na mapapasaya ko siya at maibibigay ang gusto niya. Hindi nga lang ako naging pata sa kanya dahil niloko ko siya. Pero hindi ko naman siya pinaglaruan, Papa Dudut. Gusto ko lang maisip niya na may karapatan siyang magmahal at mahalin. Pero hindi ko inisip na pwede ngang dumating ang araw na malalaman niyang nagsisinungaling lamang ako sa kanya. Papa Dudut, sa kabila ng lahat ng nangyari, tikom ang bibig ni Renzo. Hindi niya yon kinuwento sa kanyang nanay at tatay. Samantalang ako ay nakokonsensya sa lahat ng bagay. Pero tuloy pa rin ang pag-aalaga ko sa kanya. Ang masakit, Papa Dudut, ay hindi niya ako kinakausap. Nakatingin lang siya sa akin kapag sinusubuan ko siya para kumain ay tinititigan lang niya ako habang tumutulo ang kanyang mga luha. Parang dinudurog ang puso ko, Papa Dudut. Kung minsan hindi ko natatagalan at bigla akong lalabas ng kwarto, pero agad din akong babalik para hindi mahalata ng kanyang nanay at ni Lira. Papa Dudut, mas naging maemosyon si Renzo. Maraming pagkakataon na hindi niya mapigilan ang kanyang pag-iyak na labis na pinagtaka ng kanyang nanay at ni Lira. Iyak lang siya ng iyak pero hindi siya nagsasalita. Sinisisi ko ang sarili ko sa lahat ng mga nangyari at alam kong bago pa maganap ang pagsisinungaling ko kay Renzo ay nakakaranas na siya ng depresyon dahil sa kanyang kalagayan na lalo pang tumindi nang malaman niyang nagsinungaling ako sa kanya. Hanggang isang umaga. Sigurado ka ba, Jenny, sa desisyon mo? Ayaw mo na ba talagang tumuloy dito? Niyaya na po kasi ako ng boyfriend ko na lumagay sa tahimik, tita. Nasa edad na rin naman po kami. At may maliit naman na po siyang lupa na pwedeng pagkakitaan sa Cavite. Ayos na po siguro yun. At may regular din naman po siyang trabaho doon. Makakaraos na rin po kami sa ganon. Maghahanap na naman kami ng makakasama dito. Ayos na nga sana na ikaw na lang ang kasama namin. Pero syempre, may sarili ka rin namang buhay na hindi naman namin pwedeng panghimasukan. Tita, salamat po ng marami ha. Salamat po sa pag-aaruga niyo sa akin, sa pagpapatuloy at pagturing niyo sa akin na parang pamilya. Kami dapat ang magpasalamat sa iyo dahil sa pagtsatsaga mo kay Renzo. Salamat, Jenny ha. Mag-iingat ka lagi. Pwede ka pa rin namang dumalaw dito. Renzo! Ay, Renzo! Si Lira po yun! Renzo! Gumising ka! Gumising ka! Lira, ano bang nangyari? Nay! Si Renzo ayaw gumising! Renzo! Ano ba? Renzo? Renzo! 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 May sakit din kasi siya sa puso eh. At ang sabi ng doktor, yung susunod na atake niya ang magiging huli kaya hanggat maaari huwag siyang hayaang malungkot ng sobra. O di naman kaya masyadong matuwa. Ay, ang anak ko. Kanina nagpaalam pa ako sa kanya bago siya matulog. Wala na si Renzo. Renzo! Renzo! Nagkwento siya sa akin, Jenny. Sabi niya,
Nasa Cavite pa lang daw tayo, gusto ka na niya. At kung sakali raw na mawala siya, pwede raw sabihin ko sa'yo na mahal ka niya. Mahal ka niya, Jenny. Mahal ka niya. Renzo, ayan nasabi ko ng bilin mo. Renzo, patawarin mo ako. Magpapahinga na siya. Pagod na rin siya. Salamat sa pagpapahiram mo ng buhay sa amin, ha? Salamat sa mga ngiti. Anak, gusto ko malaman mo na kahit minsan, hindi ka naging pabigat sa amin. Mahal na mahal ka namin. Renzo, wala akong ibang iniisip kundi yung pasayahin ka. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Papa Dudut, hindi nagising si Renzo sa kanyang pagkakatulog. Hindi ko alam kung dapat ba akong makaramdam ng pagka-guilty. Ikinuwento ko lahat ng nangyari sa kanyang nanay at kay Lira. Naintindihan naman nila ako at hindi sila nagalit sa akin. Pero Papa Dudut, kung alam ko lang na bukod sa cerebral palsy ay may sakit pa siya sa puso, sana'y ibinuhos ko na muna ang panahon ko sa kanya. Sana ay nagsakripisyo muna ako. Sana kinausap ko muna ang boyfriend ko sa mga plano naming gawin. Sana naglaan pa ako ng mahabang oras sa piling ni Renzo, pero tapos na eh. Nasaktan ko na si Renzo. Sumama na ang loob niya at wala na siya. Pasensya na po Papa Dudut kung may kalat na tinta ang ilang bahagi nitong sulat ko. Hindi ko kasi napigilan ng pag-iyak at natulungan ng luha ang liham ko. Talagang walang magandang naidudulot ang pagsisinungaling, lalo na kung may kinalaman sa nararamdaman at emosyon ng isang tao. Ang daming itinuro sa akin ni Renzo, kung paano magpakatotoo, kung paano pahalagahan ang buhay at kung paano tanggapin ang mga bagay na dumarating, at higit sa lahat ay itinuro niya sa akin na kahit sino ay pwedeng magmahal at mahalin. Ngayon Papa Dudut ay mag-asawa na kami ng dati kong boyfriend at may 3 anak dito sa Cavite. Sumasagi pa rin sa isipan ko si Renzo, lalo na kapag nakikita or nakakakita ako ng katulad niya na may cerebral palsy. Bumabalik lahat sa alaala ko ang mga nangyari. Kay Renzo, nasaan ka man, naging mahalaga ka rin sa akin. Hindi man sa paraan na ginusto mo, pero sigurado ako na may puwang ka sa puso ko. Papa Dudut, salamat po sa panahong ginugol mo sa istorya kong ito. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Jenny. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Barangay, ngayon ay 1:42 na po ng hapon. Wow! Gabi ka arte. Nagbabalik po ang programang Barangay Love Stories and nag-usapan pa rin po natin ang storya po ni Jenny at ni Renzo, mga barangay. Naku, kawawa naman si Renzo po, no? Pero wala tayong magagawa kasi nangyari na ang nangyari. So Jenny, naway hindi na lang sa mga kabarangay natin na gusto lang kasi talaga makatulong ni Jenny, mga puso, mga barangay. Mapasaya itong si Renzo, kaya niya nagawa yun, yung magpanggap na mahal niya si Renzo, na kahit ng totoo hindi, para lang kahit papaano gumaan yung pakiramdam nito ni Renzo, mga barangay. Kaya lang nalaman ni Renzo yung katotohanan. Sabi nga nila, di ba, walang lihim na hindi nabubunyag, walang sekreto na inaitatago habang buhay. Lahat ng yan ilalabas at lalabas ang katotohanan. Sa mga barangay natin, ano po ba ang inyong reaction? Text po kayo 0950-738-1028, or pwede kayo sa Facebook po, naka-live tayo, Barangay FM 97.5 Palawan. Sa akin po, Papa Buloy 975. Ito po sabi ng kabarangay natin dito,
Paps, kawawa naman si Renzo at sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. And kay Jenny, sana matuto ka sa mga nangyari sa inyo ni Renzo. At sana sa mga taong nagpapanggap na mahal nila ang isang tao, dapat magpakatotoo kayo sa inyong nararamdaman dahil may masasaktan talaga. Galing yan kay Ella. Hello sa iyo, Ella. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Totoo yun. Kasi mga bagay, hindi naman kailangan magpanggap na mahal nyo isang tao para lang mapasaya siya. Kasi alam nyo, mas okay na nasabihin yung totoo na wala ka talagang nararamdaman sa kanya, wala ka talagang feeling sa kanya para hindi umasa yung tao. Para kahit papaano, madali na siya makamove on kaagad. Kasi naman patatagalin mo pa, papaasahin mo pa, sa huli, iwanan mo rin talaga siya, diba? Kasi hindi mo nga talaga siya kasi totoong mahal. Ang sakit, no? Katulad na ng mga nangyari sa akin. Nagpanggap sila na mahal nila ako pero yung totoo hindi pala na talaga ako mahal. Kaya ito ngayon nasasaktan ako. Nahihirapan ako. Kire-kire. Mga puso, magbabalik pa rin po tayo. Tutuloy pa rin po tayo sa ating pag-uusapan ng storya po ni Jenny and Renzo. Dito po yan sa ating programang Barangay Love Stories ng Barangay FM Forever. Oras natin mga puso, mga kabarangay, 1:53 na po ng hapon. And syempre daw pa rin po ang inyong papabuloy. Ito pa rin po ang ating programang Barangay Love Stories. Sa mga comments po ninyo, text lang po kayo 0950-738-1028. Alright, sa Facebook po nakalive pa rin tayo, Barangay FM 97.5 Palawan. Sa akin po, Papabuloy 975. And ito po sabi ng kabarangay natin sa ating Facebook. Galing kay Arnel Barone Solis. Sabi niya, hello po, batiin ko lang po ang sarili ko po na single. Sana all. Yung single ka na, nagsana all ka pa. And ito po sabi ng kabarangay natin, galing naman kay Via Aringo. Pa-shoutout ko lang po pala, Papa Buloy, mama ko po na si Melinda. And patinda din po pala ang papa ko po na naman po ay si Rodel. Tama ba? Rodel Aringo po. Hello sa inyo dyan. And sabi niya dito, and Paps, isipin na lang po nila ay nakapagpahinga na po si Renzo at hindi na siya mahihirapan pa. Yun nga ang sabi sa hula huwag dapat magpanggap na mahal ninyo ang isang tao kung di naman nyo yung nararamdaman dahil pwede kayong makasakit ng damdamin. At katulad ng nangyari kay Renzo, bawal pala siya maging sobrang lungkot at nung iniwan po siya ni Jenny, masyado siyang nalungkot at yun ang dahilan, sa mga dahilan kung bakit siya nawala. Napakasakit lang mga barangay, no? Totoo ko dyan. Napakasakit lang, no, na ikaw yung dahilan ng pagkawala ng isang tao. Sobrang sakit, sobrang bigat. Kaya siguro hanggang ngayon hindi pa rin makalimutan ni Jenny si Renzo dahil nga sobrang bigat ng pakiramdam niya. Hindi niya pa napapatawad yung sarili niya siguro. Dahil siya yung sinisisi niya rin sarili niya sa mga nangyari kay Renzo. I'm so sad mga barangay. Kaya mga barangay, alam niyo, wala talaga magandang naidudulot ng pagpapanggap. Kung magpapanggap ka lang na mahal mo ako, please, tama na. Mas lalo lang ako mahihirapan. Galing ka arte. Ito pa sabi ng kabalagin natin, happy birthday nga pala. Happy birthday daw kay Sir William Montano. Happy birthday, Sir William Montano from HRMO family. Happy birthday! Galing yan kay Mama Tess. Ay, kay Mama Jess. Kay Mami Jess. Sino si Tess? Hindi ko rin alam, ha? Kay Mami Jess daw galing. Ayan, daming pagkain, sir. Baka naman, kahit yung lang, sarap. Gutom na ako, di pa naman ako nakapag-lunch. Kasi hinihintay ko yung handa mo, Sir William Montano, ha? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sino sabi ni Sir, sino kaya yun siya? Uy, Sir, pakain naman ako ng bisita mo, ha? Yung bisita yung kinain, ha? Dali na, Sir, padala mo naman ako dito, kasi nagugutom na ako. Kahit isang bisita mo lang dyan, ay kasama mo dyan na masarap, ha? Sa mga barangay natin, tuloy-tuloy pa rin po tayo, mga puso, mga barangay. Baby, I love you, Yeah.
Oras natin mga puso, mga barangay, 2:11 na po ng hapon. Nagbabalik pa rin po ang ating programang Barangay Love Stories. And syempre, ako pa rin po ang inyong Papa Buloy. At pinag-uusapan pa rin natin ang storya po ni Jenny and ni Renzo. Ano bang masasabi nyo guys? Comment na and pwede na kayo mag-text 0950-738-1028. At po sabi ng ating kabarangay sa ating Facebook, sabi niya, Paps, ang hirap po gayahin yung acting po niya. Nagkakasala po ako. Saka po, feeling ko po, gano'n na rin po ang boses ko. And di na po bumabalik po sa normal. Pero po, mas mahirap po yung magpanggap. And mali po yung sender po. Dapat po magpakatotoo ka po. Kahit po masaktan pa siya, importante po naging totoo ka. And masakit talaga po ang katotohanan. Pero po, mas okay po yun para di po umasa. Tama ka dyan, ang galing mo. Kasi mga barangay, alam mo, pero ang pinaka-goal lang talaga kasi ni Jenny, ang mapasaya si Renzo, mga barangay. Kasi nga sabi ni Renzo, di ba, may magmamahal ba sa isang katulad ko na ganito ako, na hindi makalakad, tapos ganito magsalita, hirap magsalita. Syempre naawa siguro tong si Jenny kasi sinabi niya, oo, may magmamahal sa'yo, ako. Mas kiri-kiri si Jenny, di ba? Kunwari ako si Renzo saka si Jenny. Mamahalin mo ba ako kung dapat sa akin parang paulol man ako. Parang hindi man yung sakit. Parang pakuro man siguro yun sa akin. Sabi ni Jenny, iba na pala. Iba na pala yung ginawa. Mahal lang dapat, wag ganun. And Pops, belated happy birthday nga po pala kay dito po sa may Sungkayaon po. Hello po sa inyo dyan sa mga taga Sungkayaon Road. Maraming sila sa pakikinig. And hello nga pala kina Mama Nika, nagpapabida siya dyan. And pati na rin kay Tita Bani. And kay Ann and Eliza at pati na rin kay Kat. Pakigawin, Mama Nika, gawin mong 5 yung kilay ng ate ko. Ha? Gawin mong 5. Lagyan mo sa noo, ha? Hello sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan, guys. And sabi ni Jeffrey Arqueza, sabi niya, nakakaiyak daw po yung kwento. Bukas daw yung pampati. Gali ka manyakis talaga to ni Jeffrey. Nag-enjoy sa kwento kahapon, mga barangay. Yung may patatlo-tatluhan sa kwarto. Ew, sumanyakis. Ew. Kaboses niya naman si Renzo. Kamukha niya naman si Renzo. Kaboses niya pala si Renzo. And babati po kami dito po kila Kuya Tawe, Paps. Galing kay Erwin Bundal. Hello sa inyo dyan. Magtrabaho kayo dyan, ha? Huwag kayo puros inom. Inom lang kayo ng inom, eh. Nahawa na kayo sa amo nyo, ha? Si Annalyn Trinidad saka si Samuel Trinidad. Sige lang, kainom. Ano ba yan? Kaibara, ha? Sa mga barangay natin na pag-uusapan pa rin po natin ang storya po ni Jenny at pati na rin po ni Renzo na sumakibilang buhay na. And mga barangay, magbabalik po na tayo. Text lang po kayo 0950-738-1028. Sa Facebook po, live pa rin tayo. Barangay FM 97.5 Palawan. Sa akin po, Papa Buloy 975. Magbabalik po tayo mga barangay. Ito pa rin po ang ating programa Barangay Love Stories ng Barangay FM. Muling ibalik. Ay, kaya pa bang ibalik yung tamis ng sarap? Ang sarap naman. Tamis ng pag-ibig. Sarap. Wow, buang lang. Oras natin mga puso, mga kabarangay, ngayon ay 2 na kaya. Gawa-gawa. 2:23 na po ng hapon. Ang bilis sa oras. Hala. Giri-giri.
Ang bilis nga, pauwi na pala ako maya-maya ng konti, mga alas 6. No? Alas 6 pa pala uwi. Sa mga barangay natin dyan, pinag-usapan pa rin po natin ang kwento po ni Jenny and ni Renzo. So ano pong masasabi ninyo mga kapuso, mga barangay, text lang kayo 0950-738-1028. Facebook Barangay FM 97.5 Palawan, and sa Papa Buloy 975. Papa Buloy, dapat po hindi nyo na lang po ging burit-buritan, no? Burit-buritan talaga yung lalaki po. And mabida ko lang po pala kami dito po sa Aborlan na sina Amil and Banjo, pati na rin kay Jomar and Mulong at Ivan Dagul, at pati na rin po pala sa so many batting baby, it's me po, si Ann Belio po, at sa foreman po namin na pogi na si Foreman Arman Delphine, and pa-shoutout po sa mga batang makukulit na sina Arjun Prices or Prices ba ito, or Prices, and Ipang Yanang and Kobe at Kulot. It's me nga po pala, si Mommy Ann. Hello po sa inyo dyan, salamat sa inyong pakikinig, and bati po dito sa Bungkag kay Ate Ems, AJ at Jero or Giro po ito. Patugtog naman po ako ng song na Mula sa Puso. Oh, I love that song so much. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na? Kamusta ka pala si Jovit. Sa mga barangay natin, tapos sabi ng barangay natin dito, hello po Papa Buloy. Grabe naman po, sobrang nakakaiyak po ang kwento. Lalo na nung nawala na po si Renzo, nung hindi na po siya nagising. At alam ko po na nagigilty si Jenny sa kanyang ginawa dahil ano man ang sabihin niya, at alam ko sinisisi niya ang sarili niya sa pagkawala ni Renzo. Pray ka lang, at alam ko na pinatawad ka na rin ni Renzo dahil mabuti siyang tao. Alam niyo mga barangay, kahit ganun yung tao, no, kahit ganun yung sitwasyon ni Renzo, syempre sila mga barangay, yung sa kanilang sakit nga, gusto lang naman nila na may mag-appreciate sa kanila, may magbabal sa kanila, may magmaalaga sa kanila, diba? Ako nga na ganito, ako nga na normal, wala nagmamahal sa akin eh. Parang hindi naman ako normal. Di ba mga barangay, ang sakit lang isipin na bakit kaya walang taong nagmamahal sa bawat tao. Kumbaga, ano man yung kalagayan mo, ano man yung kondisyon mo, ano man yung estado sa buhay mo, dapat dapat pa may nakalaan talaga na tao para sa iyo eh. Pero sa akin, nasaan na ba siya? Bakit parang ako na lang lagi yung nagmamahal? Bakit parang ako na lang lagi yung nasasaktan? Bakit parang bakit nag-iyak? Kiri mag-iyak. Hay, buhay nga naman talaga mga barangay, no? Lahat naman tayo gusto maranasan na mahalin ng totoo, na maranasan yung pagmamahal mula sa taong mahal natin. Diba yun na naman yung gusto natin maramdaman eh. Yun na naman yung gusto maramdaman ni Renzo. Kaya lang hindi niya naramdaman kay Jenny. Naramdaman niya pero panandalian lang kasi pagpapanggap lang yung ginawa ni Jenny. Ang sakit. Ang sakit na nagpapanggap ka lang. Pwede na ako mga pang barangay love stories na drama. Sa mga barangay natin, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Text na po kayo at mag-PM po sa ating mga Facebook fan page. Ako pa rin po ang inyong Papa Buloy ng Barangay FM. Ayan, nakasulyap na ako. Dar na pala. Oras sa ating mga puso mga barangay. 2:45 na po ng hapon. Uling bahagi na mga puso mga barangay ng ating programang Barangay Love Stories. And syempre, daw pa rin po ang inyong Papa Buloy. And pag-usapan pa rin po natin ang storya po ni Jenny at pati po ni Renzo, mga puso mga barangay. Eto po, sa ating text line 0950-738-1028. Facebook, naka-live pa rin tayo. Barangay FM 97.5 Palawan. Sakit ang tuhod ko. Hindi ko, pag inuunat ko siya mga barangay, ang sakit niya mga barangay. Parang kailangan ko ng kiss. Wow! Kakiri-kiri. Ayan, ang sakit.
Parang feeling ko nabaldado ako. Nayura ka ng pagkatao ko. Nayura ka ng pagkatao, gawa-gawa. Eto pa sabi ng marigay natin dito. Hello po, Papa Buloy. And kawawa naman po si Renzo. Sobrang naiyak po ako, lalo na nung nawala na po siya, Paps. Hi, Jenny. Sana pagsisihan mo lahat ng ginawa mo kay Renzo. At alam ko na napatawad ka na rin ni Renzo dahil mabuti siyang tao. It's me nga po pala, si Gael. Hello sa'yo, Gael. Maraming salamat sa pakikinig. Pwede ko naman kasi mga barangay, hindi naman din talaga gustong gawin talaga ni Jenny yun. Ang gusto niya lang talaga gawin yung mapasaya nga si Renzo. Kaya lang mali yung paraan na ginawa niya para mapasaya si Renzo. Kasi nasobrahan ng lungkot si Renzo nung yung nalaman ni Renzo yung katotohanan na nagpapanggap lang pala itong si Jenny na mahal siya. Ang sakit kasi mga barangay, no? Kapag nalaman mo na hindi ka pala talaga totoong mahal ng taong mahal mo. Na ikaw lang yung nagmamahal. Na ikaw lang yung may pagmamahal na nagbibigay. Ikaw lang lahat. Karte. Sabi ng marigay natin dito. And magandang hapon po, Papa Buloy. And para po kay Jenny. And sana po nagpakatotoo ka na lang po kay Renzo po. Hindi po sana siya nasaktan ng sobra kasi po kawawa naman po siya. And naiyak nga po ako sa kwento mo po. Kasi po na masakit nga po talaga tanggapin ang katotohanan para po sa kanya na hindi mo po siya mahal. And salamat po, Papa Buloy, from Mama Bing po ng Langogan. Totoo ka dyan, Mama Bing. Pero yun na nga, alam ko naman na nagsisi rin si Jenny sa kanyang ginawa kay Renzo. Kasi maganda naman talaga intensyon niya. Yun nga lang, pangit yung paraan niya. Ay, so sad. Grabe ka sad. Oh, grabe ka arte. Nag-chat sa akin yung Miss Tinitian. Hello po. Hello din sa'yo, Gretchen Larawan Sumayang. Ang, ano ba tawag sa Bucor? CO16, CO16, Gretchen Larawan Sumayang. Wow, grabe naman ka-promotion. CO16. Reply ko muna siya. Hi. Naghilo kasi siya Mariada. At tapos sabi ng kabarangay natin dito sa ating Facebook, mga puso mga barangay. And, my dear, pahabol po ng bati po. Shoutout po daw kay Sir, paano ba ito banggitin yung pangalan niya, ha? Huwag na natin siguro natin batiin ito, madam, ha? Paano natin ito batiin, Mami Jess? Parang kahirap basahin ng pangalan niya, oh. Chris Cruz Kanda Fravel ay, hirap banggitin. Chris Cruz Kanda Frablib Kraftberg. Bundal. Yung bundal na naintindihan ko. And nagka-soft drinks daw at tinapay. Sana all. Si Madam, sige na lang ka-present ng picture dito ng pagkain. Hindi niya alam, gutom na ako. Sige, ako katakam na ako sa mga pagkain na ganyan niya. Ginsan niya pa yung mga picture na handa ni Sir William. In short po, Sir Christ Bundal. Yun naman pala pwede naman pala in short, no? Ipera pa ako sa Christ Bundal. Ang marang sarap banggitin. Bundal, ha? Yung bundal ay naintindihan. And And abang-abang dito po. And yan, nagtatrabaho naman daw sila doon. At ganado daw sila magtrabaho. Wow! Sana all masisipag. Hello po sa inyong lahat dyan. Salamat sa iyong pakikinig. And sabi niya, narinig ko yun, ha? Narinig daw ni Gretchen Larawan Sumayang. Ano, Ray, kung narinig mo, so what? Wow! Ang gabi ka arte. CO16 Gretchen Larawan Sumayang. Sana all 24, ha? Ang muka, ha? 24 ang muka. Hindi ka pa rin sexy, Gretchen. Ew. At tapos sabi ng kabarangay natin dito sa ating text line. Hello po, Papa Buloy. Magandang hapon po. And pagbida ko lang po pala si Mako at pati na rin po si Junjun. Salamat, Paps. Maraming salamat din.
And ito pa, hi Paps, nakita kita nakaraang gabi sa Capitol po. Ang pogi mo po pala sa personal, Paps. Mistiso. Wow, mistiso. Sunog ka mo, pustiso. And magkamukha tayo, Paps. Mahal na kita. Wow! Galing kay Rolando. Hello sa iyo, Rolando. Speak of Rolando, meron din pala kay Rolando Villosilio. Tama ba yun? Ayan, hello po sa iyo. Baby, galing kay ano? Galing kay baby mo. Mga parigyo na ng oras si Papa Baloy. Susunod na po ang programang 3Play. Kasama pa rin po ako dyan. At saka po si Mama Donna. Hi kay Sir Raymond Oclaret. Maraming salamat for this, Sir Raymond. Ikaw unang sasakay ko. Wow! Ikaw mag-drive. Thank you so much, Sir Raymond. Maraming salamat, Sir Bong Villanueva, Sir Kay, Sir Harry, Sir Alvin, Sir RB, kay Ma'am Dagay, Ma'am Ella, Ma'am Grace, Madam Elvitan, mga taga Bong Villanueva Salon, Robinson's Space Farms. Thank you so much for my hair. Maraming salamat din kay Mama Nika, Ate Charilyn, Ate Eunice, mga taga Mama Nika Aesthetics. Thank you so much. Kay Boss Bats Martinez of Martinez Meat Shop, kay Boss Tongski ng Kirby's Lechon, and pati kay Madam alright? Madam Connie Rojo, Sir Junior Rojo of Amelia Printing Press, kay Madam Nancy Sir Pael Sungkayaon of Brancy Wagwagan, and pati na rin po kay Red Makopa Kambingan, Madam Cherry, and kay Sir Justice ng Queen Jasmine Bridal Gown and Suit Rental. Maraming thank you po, and kailangan po kita, Madam and Sir Justice, dahil sa aking 10 event. Wala na akong susuotin. Hindi ko na alam kung anong susuotin ko. 10 ba naman ang event na yan? Sunod-sunod pa araw-araw. Guys. Wala na akong panting. Wala akong panting. Eh, pati kay Mami Marlene Batumbaka and Daddy Ching Veray of Manang Lolits Bulalo, Tap sila. Kaya ng Veray. Kaya di Judy Trust, maganda yung sexy video and love. Sa nanay ko, tatay ko, ate ko, papis namin sa kuya ko, kay Alexa. Tomorrow again, mga barangay. Ako yung papabulay ng Barangay FM.